Ayun! Hello guys! Good morning! Ngayon lang ulit ako nakapag-content eh. Anyway, good morning! Have a great weekend ahead. For today, let's talk about taxes, diba? So, walang nagsasabi sa inyo kung paano ba kung paano. Ayun. So, let's discuss and tuturo ko din kung paano mag-compute, diba? So, we have a rough computation. Pero again, it's not me that doing mine eh. So, I have an account. Pero nag-start naman ako ang kailangan mag-file nun. So, medyo naalala ko pang konti lang. Anyway, ayun. Okay. Nag-swipe up ka na. Huwag ka mag-swipe up. Kailangan mo to, di ba? Kasi number one, of course, if you pay taxes, makakautang ka. That's one of the benefits nun. Makakautang ka. House loan, auto loan, business loan, makakautang ka. Di ba? Eh, sabihin na natin na ang laki ng kinikita mo sa trading, hindi mo kailangan ng loans, 'di ba? Kailangan mo eh. Lalo na kung gusto mo mag-start ng kunwari if you have a business na maliban sa trading, 'di ba? You can have that leverage eh, 'di ba? You can have that na pwede mong sabihin mo na, uutang ka pang pasahod or whatever, o uutang ka pang pa-expand, 'di ba? Alam mo 'yun, kapag nasa mundo ka ng negosyo, importante yung utang. Importante umutang ka ng konti. Alam mo 'yun? Napaka-importante nun. Let's say, syempre, usually, mga tao nagbabayad around 15 days, 30 days, di ba? Ganun naman yung, pag you have that buffer, di ba? Doon sa magsasabi na, hindi ko kailangan ng utang kasi malupit ako negosyante. Congratulations sa'yo. Congratulations. Diba? Some form of another, you're gonna have to apply for a loan. Kung bibili kang bahay, kung bibili ka ng sasakyan, some form of another, some way, need mo ng parang buffer, Saka usually naman kasi ang ginagawa dun is kahit hindi mo kailangang utang ka pa rin to build credit. Ayun. Anyway, ayun. Ayun. So, number one is the utang. Number two, of course, is required. Kailangan yun, di ba? Any form of income. Wala magagawa doon. And dito ka rin naman nakatira, kahit sabihin mong ayaw mo sa government natin, di ba? Ayaw mo sa, sa mga nangyayari sa paligid o whatever. Wala, kailangan mong mangyari, doon. Kung hindi ka nagbayad ng tax noon, isa ka lang din sa contributor ng mga pangit na nangyayari. Kung hindi ka nagbayad ng tax, wala eh. Ganun talaga, medyo twisted pa ang system natin. Pero, as a Filipino citizen, kailangan mo ambag. Yun. Okay, fine. Yeah. Pag-decidean mo na you want seryosohin yung trading mo because kailangan mo kailangan mo na mag-file ng taxes. So, ito ang gagawin mo. So, there's two kinds of taxes kasi na pwedeng mag-apply doon sa trading eh, di ba? So, number one is yung capital gains tax, di ba? Capital gains tax, di ba? So, yun yung nag-trade ka ngayon, nag-invest ka ngayon, quote and quote, tapos, siyempre, mag-a-appraise yun, or whatever man, mo. And kapag kumita yon, kailangan mong i-file yon, di ba? Kailangan mong i-file yung gains na yon, di ba? So, okay, fine. Number two is kapag ginawa mo na siyang as a professional income or a business income, which is yung mas maganda yon kasi at least yun is okay lang. Okay lang. Mas mas madali and ma-account kasi yung mga expenses mo doon. So, yun yung mare-recommend ko na i-file mo siya as a professional and business income. Professional income, yon. So, yung mga expenses kasi, mga groceries mo, ganun, mapafile. Okay. Tapos, so, let's say na mag-assume muna tayo. Let's say that kumikita ka ng 600K per year. Okay na per year, di ba? 600K per year. Yung realistic tayo. Nag-start ka pa lang eh, di ba? So, let's say nagkumaling ka na, di ba? Ang kinikita mo na is around 50K, ganun, per month, di ba? 600K. Okay, fine, go ahead. No problem yun, di ba? So, ang mangyayari doon is, you need to deduct the 250K na una, di ba? So, 600, you need to deduct the 250K, di ba? The 250K nung mo. So, okay, sa'yo na yon. Sa'yo na yung 250K na yun. Okay. No tax doon, walang tax doon. Ang may tax doon is yung next, di ba? Ang may tax doon is yung next na, which is yung bracket na 400 and 250. 250 to 400K. That bracket will have a 20% na what do you call this?
yung bracket na yun. Kasi ganun yun eh. So, kunwari, kumita ka ng 600K. So, tatlong bracket ang tatamaan mo. Yung free, yung 250 to 400, tsaka yung 400 to 800, di ba? So, dito, wala kang tax sa 250, pero dito meron na yan, di ba? So, that's around 20% nito. So, ang gagawin mo is, dito, ang magiging tax mo dito is the 20% nung 20% nung yun, so kung 250 to 400, anong 20% noon? So that's around 30K, di ba? So kung pagpaminusin mo, so 400 minus 250, that's around 150. So ang 20% noon ay around 30K nga. 30K. So okay, you have the tax here. Yan. 20K dito. Tapos yung next naman is tatalon ka naman sa 400 to 800. So, ang tax mo rin doon is 20% din. So, kung ang sasabihin natin is 600 ka nga, di ba? 600 minus yung pinakamababa, which is yung 400. So, that's around 200K. 20% nun is 50K. Di ba? 50K naman, di ba? So, okay. So, ang magiging tax mo na is yung summation dito sa tatlo. Dito, 0. Dito, 20. Dito, 30. And dito, 50. So, ang tax mo is 80K. 80K doon sa 80K na doon sa buong kinita mong 600K, di ba? So, ang quote-unquote matitake home mo doon is 520K, di ba? So, okay lang. Fine. Go ahead, di ba? Pero of course, there's certain deductions on certain expenses di ba? So, isa yan sa mga aabangan mo. So, yung mga resibo mo nga, ito yung benefit na kapag ikaw ay business route ng iyong forex business, di ba? Kung dinideclare mo man siya as freelance income or whatever income, ganyan. Basta hindi forex, di ba? Usually kasi ganun ginagawa. Na siya. Sa totoo lang, ganun lang naman talaga yun, di ba? Parang commissions mo yun for trading, di ba? Parang ganun yung lumalabas So, i-declare mo siya as income from a company overseas, di ba? Yun yung doon. And that's pretty much the same with the the income income ng mga freelancers, di ba? So, okay lang, fine, di ba? So, ayun lang naman yun. So, 600K, mamayinusan mo ng 80. Pero of course, again, mababawasan pa yung magiging taxable mo kapag ikaw ay may mga expenses, di ba? So, diyan na papasok yung mga tax write-off mo, di ba? Yung mga tax write-off ng iyong negosyo. So, let's say na bumili ka ng office, that will be a tax write-off. Bumili ka ng PC, that will be a tax write-off. Groceries mo can be a tax write-off also. Kahit mga luho mo, actually, pwede maging tax write-off. Ikaw naman may business owner, di ba? So, yung kunwari, luho mo is gusto mo bumili ng bagong monitor, gano'n. or whatever, di ba? So, yung mga expenses na yon can be added to the exemption, di ba? Maminus mo yun sa income mo di ba? Maminus mo yun sa income mo and mas bababa yung magiging taxed amount, di ba? So, let's say do sa 600K, di ba kanina umabot tayo ng 400K above, bumili ka ng let's say PC na worth 250K, di ba? So, magkano na lang yung income mo noon? 350, di ba? Tama ba? 350. Diba? O, hindi ka na papasok sa 400 to 800, diba? Ang itatax na lang sa'yo is yung 30,000. Diba? Yun na yung nun. So, expenses, pababa pa yun, diba? So, yun yung maganda kapag yung, again, business route nga, yung inano mo. So, ayun. Yun lang naman yung computation. So, you take all the expenses, you take all the income, minus mo yung mga brackets, then kunin mo lahat ng income, tapos kunin mo lahat ng expenses mo, tapos i-minus mo lahat yung brackets, di ba? That is similar kasi I have a construction nga ngayon. May construction firm ako. So, medyo nakikita ko na, parehas lang halos yung pagpo-file. Pero, may iba lang ang percentage, iba pag construction firm yung hawak. May other businesses, halos ganun din. So, pare-parehas lang naman. Ayun, so, you take all the, take all the income, minus all the expenses, kung ano yung pumatak doon sa bracket na yon, sa tatlong bracket na yon, o kung umapat ka pa, di good job, di ba? Umapat ka, good job yun. Kasi, ibig sabihin, gumanda kita mo.
Okay, then ayun saka ka lang pwede mag-file baga puwede mo na siya yun lang naman yung ano, yun lang naman yung pagfa-file and again, I know it's very dreadful to pay for taxes, 'di ba? Pero wala, eh, kailangan mo yun and ayun nga, kailangan mo talaga. And of course, kapag ikaw naman ay seryoso sa isang bagay, 'di ba? Seryoso ka sa isang bagay. Natural mag-aano ka, what do you call this? Mag Aanuhin mo, gusto mo maging legal, 'di ba? Alam mo 'yun? Kung gusto mo maging legal ka nung pinamahal mong tao, papakasalan mo, 'di ba? Hindi yung, 'di ba? Labo eh. Totoo. Papakasalan mo 'yun. Ano 'yun? Ano lang? Gusto mo maging seryoso ka, 'di ba? Kung seryoso ka doon, papakasalan mo 'yun. Papakasalan mo, kailangan yung kasal is a form of legality. So, kung mahal mo, pakasalan mo para maging legal. Ayun lang naman 'yan. Anyway, baboy.